Hello guys, what's up once again? So ito na naman sa muli, ang Sausawerang Pobre. So ngayon guys, tayo may pagchichismisan. So alam mo naman, tayo ay mga chismosa. So ngayon may nasilip ako na pagchichismisan natin. Pero bago yan, panoorin muna natin ang kanyang buhay noong mga panahon na yun na sila hindi pa natatagpuan ng kalingap. So panoorin muna natin to guys. Sino nga ba si Nanay Imelda nung sila'y unang matagpuan? Ating tunghayan ang kwento ni Nanay. Yan, hinahako talaga nila tabi ng kalsada yan. Yun lang ang hanap buhay nila. Kahit maulan? Ay kahit mas maganda maghanap ng maulan. Mas gusto namin ang maulan. Kasi pag maulan, punta kami sa tabi ng sapa. Nag-aabang kami. Halimbawa, baha. Nag-aabang kami ng nyug. Yung mga iniaagos, yung mga inaabangan namin yan. Si Nanay Imelda ay aking masasabi, isang dakilang ina. Mag-isang tinataguyod ang mga anak sa kahit anong paraan. Mahirap man ang kanilang buhay pero hindi ito naging hadlang upang tustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Mahirap man ang buhay pero napalaki ang mga anak ng may maayos na pag-uugali at mapagmahal na Kitaan nyo? Opo, wala na po pag magkakasama kami. Nagkukulitan din habang nag-ano. Pag nauwi ako, di wala kaming ulam. Nakakayod kami ng nyug. Anong ulam nyo? Yung nyug, lalagyan lang namin ng tuyo. Ay, grabe. Ngayon, sino na nga ba si Nanay Imelda? Siya ay maituturing na tunay na pinagpala ng Diyos nang dahil sa mga kalingap na bago ang kanilang buhay. Ating tunghayan kung ano na nga ba ang tinatahak na buhay ni Nanay Imelda. So yun na nga, napanood natin kung sino si Nanay Imelda nung una silang nakilala ng kalingap. At ito na nga guys, grabe no, grabe. Talagang nakaka-proud at saka talagang ang saya panuorin at ang saya sa puso na despite sa naranasan nilang buhay noon. So, 'di ba? Alam naman natin, napanood natin yung kwento ng buhay ni Nanay Imelda kung gaano sila kahirap, kung gaano niya pinagsikapan ang lahat maitaguyod ang kanyang mga anak na nag-iisa, no? So dahil nga totoo na kapag may mabuti kang puso, mabuti kang tao, hindi ka talaga pababayaan ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na manatili ka sa ganung buhay, no? So ang importante mabuti kang tao. Mahirap man tayo or anumang buhay mayroon tayo, so kailangan lang natin talaga maging mabuting tao, no? So tingnan mo yan. Ngayon, ano na nga ba ang buhay ni Nanay Imelda? Guys, panoorin muna natin ito saglit ulit. Ang Nanay Imelda noon na nag-uulam ng kinudkud na nyug, ito nang naging kapalit. Maayos ng kanilang buhay, nakakain ng masarap. Kaya Nanay Imelda, tuloy lang ang buhay, huwag susuko sa anumang hamon ng buhay. Ngayon mo lang naranasan itong kumain sa ganito? Nay, ngayon mo lang naranasan kumain sa ganito? Ayan po, grabe no? Yan, kakatabi sila na nyo, yan sa kalingap po. Yan, tapos na po kami kumain mga kababayan. Salamat po. Mga kalingap po, may kalab team na si Nanay. Nako, si Nanay Imelda, sino kaya kalab team nito? Yan o. Ay grabe mo. Ay grabe. Nay, sino na nakita mo yan, Nay? Ay nako, Diyos ko po Rode, ang kalab team ay si Dr. lang pala, mga kababayan. Yan, grabe mga kalingap, oh. Hindi lang niya nakita yung kanyang forever. O yun nga eh, kaya nga ako nagtataka. Kaya pala gusto sumama na Imelda dito. Nandito ang kalab team. Diyos ko po Rode. Mga kalingap ito at pangipakita po kami dito, oh, ayan. So guys, ating natunghayan ang pagbabago ng buhay ni Nanay Imelda. Sino nga bang dahilan kung bakit andyan na siya ngayon sa sitwasyon na yan? Siyempre, nang dahil sa kalingap.
So, paano na lang kung walang Kuya Bal? So, paano na lang kung walang kalingap? Paano na itong mga tao na dumadaan sa ganitong hirap ng buhay? So, siguro naman, andun pa rin sila sa kalagayan na kung paano sila natagpuan. So, patuloy nating suportahan ang kalingap, ang buong kalingap, sina Kuya Bal, sa kanilang adhikain. Huwag tayong susuko at bibitaw. Huwag tayong padadala sa mga paninira sa labas. Kasi napatunayan na natin yan ng maraming beses at na-witness natin kung paano nila nababago ang mga buhay ng mga mahihirap at yung mga nangangailangan. So kaya guys, ating pasalamatan na may mga ginamit ang Diyos na mga ganitong tao, may mga ganitong puso sa pagtulong. So, sila yung pag-asa ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, yun lang guys. So, ako'y proud na proud kina nanay ngayon, kina Joy, kung paano nabago yung buhay nila. So, nararapat lang na suportahan natin ang buong kalingap. So, guys, tuloy ang pagsuporta. So hanggang dito na lang. Thank you for watching.